Naka-full force naman ang Bureau of Immigration ngayong holiday season. Pinayagan na rin silang bumati ng Merry Christmas sa mga biyahero. Pero ang paalala nila sa mga pasahero, bawal mag-abot ng regalo sa immigration officers. Kaugnay niyan at iba pang issue, magkakausap natin si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Magandang tanghali, Miss Dana. Merry Christmas! Hello, magandang tanghali po, Miss Cheryl. Merry Christmas! Pasensya Pwede na na po. akong bumati. Oo, pwede nang bumate at pasensya na naabala namin kayo ngayong holiday season. Kukumustahin lamang po namin yung volume ng mga pasahero. So far po, marami-rami ang bumabiyahe ngayon. Actually, mas marami po ng mga nakaraang araw bago sumapit yung Kapaskuhan. Pero ngayon po, manageable yung pilas natin. Marami pong bumabiyahe compared to last year and compared to the previous years. Mukhang back to pre-pandemic figures na po tayo ngayon. Ang expected natin na tala siguro nasa 110,000 travelers a day, 50,000 plus sa departure, 50,000 plus sa arrival. Yan kaparehas na po ng pre-pandemic figures natin. Sa inyo pong tala, Miss Dana, mas marami bang ng ibang bansa o umuwi ng Pilipinas para dito sa magpasko? Sa ngayon po, ang marami talaga yung mga umuuwi kapag holiday season, Christmas season. Historically, ganyan po talaga mga nag-uuwian dito ng mga OFWs, mga kababayan po natin na nakatira na sa ibang bansa. And dadami po yan, palabas naman ng bansa. After New Year, usually yan yung tinuturing natin na peak season. Tuloy-tuloy yan hanggang mga first or second week of January. Ano po ang diskarte ng BI para hindi maipit naman yung mga pasahero sa haba po ng pila sa immigration lanes? Yes, nakatutok po tayo sa operations natin dyan po sa paliparan, particularly sa NAIA Terminal 3 kasi yan po talaga yung pinakamarami na volume ng mga passengers na umaalis po at dumadating. Doon po sa ating mga hanay, we're making sure po na fully manned yung mga counters natin para matugunan po yung bilang ng mga passengers na bumabiyahe. At nagbatian na nga tayo ng Merry Christmas kasi hindi na ipinagbabawal ang pagbati ng holiday greetings ng immigration officers. Pero Miss Dana, paglilinaw lang, hindi ibig sabihin nito, pwede na silang tumanggap ng kahit na anong regalo, kahit na pa candy yan or maliit na cupcake, hindi pwede. Yes, bawal po na tumanggap ng mga regalo ang ating mga tauhan. Similar sa lahat ng public official or government employees following civil service rules po, bawal po tumanggap kahit kahit token galing po sa mga biyahero. Pero yung magandang pagbati, yung cheerful na pagbati, enough gift na po yon sa atin. Of course, yung mga tauhan po natin nagtatrabaho kahit ganitong holiday season instead of being with their families. Malaking regalo na po sa kanila yung mabati sila at kumbaga mabigyan ng saya dahil sa araw na ito. Isingit ko na rin po yung nalalapit na deadline sa mga POGO sa December 31. Ilan pa yung inaasahan nating foreign POGO workers na dapat lumabas ng bansa? Ms. Cheryl, ang expected po natin for this season, nasa mga 6,000 foreign POGO workers pa ang lalabas ng bansa. Yun yung mga legal, Ms. Cheryl, na umalis, na nagkaroon ng visa dito, nagtatrabaho sa mga legal na POGO companies at nag-downgrade po ng kanilang visas. Expected po natin na lalabas sila by the end of the year, mga 6,000 po ito na mga foreign nationals of different nationalities. Wala na po bang extension itong December 31? Kung hindi po sila Wala lumabas na po. at kung hindi po sila makalabas or manatili sila ng illegal, ano po mangyayari dito sa foreign POGO workers kapag hindi umalis sa itinakda nga pong deadline? Wala na po. We wish to stress na wala na pong extension ang December 31, 2024 na deadline. No chance of extension. Wag na po silang mag-attempt na mag-antay, maghanap ng announcement for extension. There will be no extensions. They would have to leave the country before December 31. Kapag hindi po sila lumabas before December 31, diretso blacklisting na po yan. Hahanapin na po sila, deportation proceedings na po. Dahil tinuturing na po natin sila na illegal aliens because they have violations already doon sa ating batas.
Wala na po ba silang pwedeng gawing legal to extend? Kung kunwari gusto nila mag-extend for another month or a few more months, wala na. Kasi nag-ano na rin po sila, nagpalit na rin sila ng klase ng visa, tourist visa. Ganun po ba yon? Once downgraded po, they would have to follow muna na lumabas ng bansa as part of the downgrading of their visas. Should they have legitimate reasons to re-enter the Philippines, halimbawa may pamilya na sila dito kasi may mga naririnig tayo na may mga pamilya, may mga anak na dito, they may do so kung sila po ay may valid reason to come to the Philippines dahil hindi sila blacklisted. Yan ay para doon sa mga umalis before the December 31 deadline. If hindi po umalis before the December 31 deadline, or yung mga nagtatrabaho sa mga illegal online gambling companies, yung mga illegal po talaga to begin with na nagtrabaho dito, blacklisted po yan. So no chance of returning to the Philippines. Marami pong salamat, Ms. Dana Sandoval ng Bureau of Immigration.